Ay, nako. Ito, tuloy. Tingnan nyo to, ha. Ito pa. Isa pang matinding issue naman. Ito. Ay, nako. Nagulat ako dito. Grabe ito. Sabi ko, okay na sana. Pero sumablay. Nakaligtas nga sa gera pero tila nanakawa naman ang ilang Pinoy mula sa Israel na nagbalik bansa. Sira ang ilan nilang bagahe. Ang ilang gamit naman nawawala. Grabe. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos ang tensyong naranasan nila sa Israel, mainit na sinalubong ang mga Pilipinong balik bansa ng mga kinatawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sinikap silang pangitiin ang mga tulong pinansyal at pangkabuhayan. Ayos na sana, pero nang kunin ng ilan sa kanila ang kanilang bagahe, tsaka nila na lamang may ilang bagay na nawawala. Maraming sapatos din. Wala na dito. Wala na. Wala po yung bagahe ko. Yung isang malaki, yung po aking mga gamit lahat. Yung short na branded, saka yung chocolate na anong piraso. Ang jolog sa Pilipinas, no? Nakakahiya. Sapatos luma na yun. Tapos, pati chocolate, ano ba yan? Isipin mo eto mga to, galing doon sa digmaan. Siyempre, kahit papaano, wala masyadong nauwian, di naman sila prepared, di ba? Tapos, kung ano pa yung nauwi nila, pipitikin. Ano ba naman yan? Tapos yung susi po. Talagang pinaklas nila. Bawas ako. Ang mga Pinoy ay galing sa Tel Aviv, Israel. Nag-stop over sa Abu Dhabi, tsaka bumiyahing pa Manila. Galing Israel, nag-stop over sa Abu Dhabi. Stop over, so possible doon din mawala. Pero imposible, alam nyo kasi hindi naman siya ang nangaano ha. Pero sa mga Middle East country, mahirap magnakaw dyan. Hindi, walang biro ho. Grabe ho ang Abu Dhabi, hindi naman po yan yung baryotic na lugar eh. Ang ganda-ganda ng Abu Dhabi. Ibig sabihin, para makapagnakaw ka dyan, ako, effort mo dyan. Kaya ako naniniwala ako dito nadali yan eh. Tinulungan naman ng OWA o Overseas Workers Welfare Administration na mag-file ng kanilang reklamo sa airline na kanilang sinakyan ang isa sa mga OFW na nawalan ng bag. Nangako din ng OWA na tutulungan ang mga OFW na mag-follow up sa kanilang reklamo. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng airline na kanilang sinakyan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24. Kasi sa totoo lang, hindi naman yung airline na may kasalanan dyan. I don't think so, yung airline. Kasi wala namang pipitik sa loob ng eroplano yan. Siyempre, pagbaba niyan, yung kung sino man yung mag-unload niyan, maglilipat. So, ang possible, dalawa lang possible niya. Doon sa Abu Dhabi nangyari yan o dito sa bansa natin. Pero sa Abu Dhabi, magdadamputan doon, bubuksan. Hindi mag-e-effort. Maniwala ko kayo sa akin. Kasi pag nasa ibang bansa ka, lalong na trabahante ka, takot ka na gumawa ng kasalanan kasi kaya ka nga nandun eh, para magtrabaho, di ba? Isang kasalanan mo, deport ka. At pag nakulong ka dyan sa Abu Dhabi, naku po. Di ba? Kaya malamang sa malamang, hindi naman sa inaano ko, dito yan nangyari. Kakaiba tayo to. Sabi ko, wala talaga itong natin, DOTR natin. Wala talaga sa hulog. Kailangan itong DOTR natin, mapalitan talaga yung secretary. Hindi ko sa kailangan talaga mapalitan itong DOTR. Kasi hindi ko sinasabing kasalanan niya yan, na pinitik niya yan. Wala ko sinasabing gano'n. Na sinasabi ko lang, parang walang takot sa kanya yung tao. Parang yung mga tauhan niya, walang takot sa general manager na MIA at yung general manager naman na MIA, walang takot sa DOTR. Di ba? Parang parang hindi, okay lang to, kaya natin to. Wala mangyayari sa atin eh. Hindi, yan, tama, sabi nila. Hindi uso sa Middle East yan. Sigurado yan, Manila yan. Middle East, pipitik ka ng gamit. Seryoso ka ba? Pag nahuli ka doon, good luck sa'yo. Di ba? Tsaka, punong-puno doon ng bawat kilos mo. Tsaka may mga camera doon. Naku po. Yung DOTR, lagi nakasmile,
Parang lagi hindi naman. Hindi kasi ako pag ako nakainom, lagi ako nakasmile. Ay, nako, grabe. Kawawa lang. Naawa lang ako dito sa mga kababayan natin. Isipin mo, trauma na nga yung yung magsabog-sabog sa tabi mo. Kaya ka nga di ba? Nag-repatriate, kaya ka nga umuwi dito para maging safety ka. Tapos pagdating mo dito, yung safety naman ng gamit mo nadali. Ano ka? Kajulugan yan? Alam mo, iba na talaga Ewan ko ba kung ba't di pa tayo nagigising? Ewan ko bakit marami pa rin sa Pilipinas ang tanga. Talagang tuwan-tuwa ba sila? Okay lang yan. Okay lang ho ba sa inyo, OFW? Okay lang ho ba sa inyo mga OFW na ganyan ang uuwian ninyong airport? Tanungin ko kayo. Alam mo, nakakatawa nga Kasi yung bagahe ko, ito, papakita ko. Tawan-tawa si Mocha kasi bumili ako nito. Plastic na bagahe. Kasi nilalagay sa luggage mo. Di ba? Bumili ko niyan. Nagtatawanan ako ni Mocha. Sabi niya, ang jologs mo naman, ba't mo pa plastic yan? O sige, pag may nawala sa'yo, bahala ka ha. Di pinlastic niya yung kanya. Yung 4 namin bagahe, naka-plastic na. Akala ko, pagdating namin pagdating ko sa airport, nung paalis kami, akala ko, kami lang ang naka-plastic. Marami na palang naka-plastic ngayon. Na mga bagahe. Malupit ako, Brad. Mautak ako Sabi ko, bago man lang nyo ako nakawang, pahirapan ko naman kayo. Pambihira. Ako, naghirap akong pambibili. Baka ipon ng pambili sa mga gamit ko. Kayo, padadaling ko lang yung pagnakaw nyo. Hindi ako papayag nun. Pahirapan ko man lang kayo. Alam kong mananakaw pa rin niya kung gugustuhin nila. Pero at least medyo mahirapan naman ng konti. Doon ka nga magtataka Ha? Doon ka magtataka kasi akala ko ako lang. Yung pala ang dami ng naka-plastic ngayon. Siguro tawan-tawa yung yung pagdating ng airport ng Japan. Tawan-tawa siguro sila yung mga Hapon doon. Ba't kaya naka-plastic to? Ano ito, notebook? Siguro kasi alam mo doon, walang biro talagang doon Grabe yung honest ng mga tao doon, nakakairita. Nakakairita talaga yung pagiging honest nila. Sobrang honest nila, mag-iwan ka ng gamit. Sige, siguraduhin ko sa hindi mawawala yan. Huwag lang dadaan ng isang Pilipino. De, joke lang Yun yung joke doon joke yan ng mga doon ng mga tao doon. Sabi na, kahit iwan mo lang yan. Alam mo kung paano sila mag-reserve. Kasi nga, ang mga store doon sa Japan, maliliit lang yung mga coffee nila. So, ang ginagawa nila, to reserve the seats, usually mag-isa lang sila Ewan ko ba bakit ganun. Lagi silang, hindi uso sa kanila yung magbabarkada na laging nagpupunta, tumatambay na Starbucks. Hindi uso sa kanila yun sa kanila, mga pupunta ng mga coffee shops, mga nagtatrabaho, mga nagko-computer, mga gagawin nila, ipapatong lang nila yung gamit nila tapos o-order para maka-reserve na sila. Kasi pag wala kang upuan, kailangan mo sabihin na take out, di ba? Yung iinumin mo. Kasi nga wala kang upuan. Pero pag may upuan ka, tatanungin ka nila kung may upuan ka na, para doon na yung dining. So iiwan lang nila. Uwiwan nila yung laptop nila. Kung marunong lang ako mag-Japanese, dami ko na laptop Pinitik ko na lahat yun. Joke lang po. Iniiwan lang nila. Ganun sa Pilipinas, itry mo yun. Yun nga, nasa bag mo pa, inaagaw alam nyo ba yung, di ba, hindi ko pala nakikwento sa inyo, si Chloe, napitikan ng cellphone yun As in, sobrang tindi nun. As in, nasa sasakyan siya, nagmamaneho siya, talagang nakipagtambuno siya doon sa magnanakaw Pinasok talaga yung kamay Yung cellphone niya wala sa gilid, nasa gitna. Talagang pinasok sa yun sa loob Sabi ko, kakaiba talaga sa Pilipinas. Nasa tabi mo na, pipitikin pa.
Kaya nga ito, tingnan ninyo ito, ha? Supposedly safest place sa bansa ang airport. Doon sa airport, ano nawawala? Chocolate. Sana nga kung may ginto alam mo yon, medyo talagang yung temptation matindi. Ginto yan, pipitikin yan. Chocolate, pipitikin. Anong ibig sabihin nun? Isipin mo to, ha? Bakit gagawin ng isang tao na pitikin ng tsokolate sa isang maleta? Dahil ba gutom na gutom siya? Tanungin kita, i-risk mo ba yung trabaho mo na pitikin yung chocolate para lang sa chocolate? Ano yun? The chocolate is worth dying for? Hindi, di ba? The only reason kung bakit pipitikin yun, ha? Alam nyo kung bakit? Simple lang. Alam kasi nilang wala mangyayari sa kanila, kaya pagtitripan nilang pitikin kahit ano. Kasi hindi naman ako naniniwala na gutom sila kaya kukunin nila yung tsokolate. Kasi feeling nila siguro, wala namang ano dito, di naman strict dito, wala naman. Ay okay lang yan, pitikin na natin yan. Ganun lang. Pero syempre, para sa isang OFW, yung makapag-uwi ka kasi malaking bagay sa atin yun eh. Yung makapag-uwi ka, kaya ako nga, candy lang inuwi ko, ganito lang oh. Madam Virginia, pasensya ka na ha. Lalaitin mo na naman ako. Nilait kasi ako ni Madam Virginia eh. Sabi niya, bakit ka namimili sa Don Quixote? Alam mo ba yung Don Quixote sa amin? Doon ka mamili sa magagandang mall, sabi niya sa akin. Eto nga, 7-Eleven lang, binili ko, pasalubong ko sa kanila, kinain ko pa. Papasulubong ko dapat, parang kinakawayan ako eh. Sabi niya, kainin mo ka. So kinain ko na lang. Jackie, dapat yung plastic na pambalat, yung maingay na plastic wrapper ng mga chichirya. Oh. Para talaga maingay, no? Sorry. Gusto ko nga lagyan ng duct tape eh. Ang pangit naman nun. Inasar pa nga ako ni Mocha, sabi niya sa akin, ano ba yan? Rimowa ba yung maleta mo at kailangan mong plastikan? Hoy! TikTok ko binili yun, 1,700. Mahal yun. Ayan o. Sabi niya Nako, yun na. Anyway, tuloy natin. Shala pala si Ma'am Virginia. Ay, shala si Madam Virginia. Grabe siya, shala yun. Kasi kakain kami. Niyaya ko lang siya sa turo-turo. Ang ine-expect daw niya yung mga mamahaling kakainin. Sabi ko, pasensya ka na, Madam Virginia. Hanggang turo-turo lang ang kaya ng bulsa ko. Pero yung turo-turo doon, mahal ha. Magkano rin yun? Pero turo-turo yun. Ang ina-expect niya kasi yung mga wagyo na tig po 4-5 na yen, yung mga ganyan. Hindi naman carry ng bulsa ko yun. Ayoko naman magpalibre kay Madam. Ang gusto ko ako nanlilibre. Hindi totoo yun. Kasi baka isipin naman ni Madam, pumunta ako doon para ilibre. Ako, magpalibre. Ayoko nung ganun yung mga vlogger na palibre. Huwag ka mag-alala, Madam Virginia. Hindi ko sasabihin yung kinuwento mo sa akin. Hindi kasi totoo yan. Pagka yung ayoko ako yung magpapalibre. Ayoko yung ganun. Gusto ko ako yung nanlilibre doon sa subscriber para wala naman sila masabi. Kasi minsan yung iba, mga yung akala mo yun nilibre ko si Banat. Bay, akala mo binayaran na yung buong buhay mo? Yung mga ganun ba? Kasi walang biro to, naalala ko yan nung panahon na si Mocha nasa PCOO pa, pupunta kami ng ibang bansa. Tapos pag may manlilibring OFW, pagmamalaki niya, nilibre ko si Mocha. Akala mo naman nagpalibre kami. Siyempre, kaya sabi ko sa kanya,
Kaya ganyan ako dito sa ano, pagka kayo, akong bahala, akong manlilibre sa inyo. Para wala kayong masabi. Boss, tumahimik ka! Sige na nga, hindi ko na ikikwento yung lahat. Nakalimutan mo na lahat ng kinuwento mo sa akin kasi lasing ka na, madam. Joke lang. Pinakain mo si madam na No! Pinakain ko siya ng Wagyu. Wagyu na barbecue. Ang sarap na Wagyu na barbecue. At saka na, ano ba yun? Yung, walang katapos ang bilog-bilog. Ano ba tawag doon? Walang katapos ang bilog-bilog doon sa, ano, bawat kanto doon may bilog-bilog eh. Tapos pinipilahan. O anyway, next. Ito, pag-usapan natin to. The next performance will start momentarily.